Meron tayong tinatawag na senior seminary sa Guadalupe, Makati, sa San Carlos Complex. At karaniwan ang mga pumapasok ditong estudyante na mag-aaral na magpari ay yung mga professional na. May doktor, may engineer, may nurse, at iba't ibang mga profesyon. Kumbaga, sila'y mga established na sa buhay. Nagkatrabaho na, naging stable na ang kanilang buhay, medyo masagana na, pero pinili pa rin na pumasok sa paghubog sa pagkapari. Ito ang parang katayuan ni Levi sa mabuting balita, sapagkat bilang maniningil ng buwis, meron na siyang regular na pinagkakakitaan at hindi biro ang kanyang kinikita dito. Kumbaga'y komportable na ang kanyang buhay. Pero bakit kara-karaka nang makita siya ni Jesus dun sa paningilan ng buwis, agad siyang sumunod at iniwan daw ang lahat. Siya ba'y na-star-struck lamang sa Panginoon? Sapagkat ang tao na na-star-struck ay kahit hindi niya kilala na masyado, talagang grabe ang kanyang paghanga. Maaari daw kasi na si Levi ay nakababalita na ng tungkol kay Jesus at lihim niyang sinusubaybayan ito. Kung kaya sa pagkakataon na ito na siya'y napansin ng Panginoon, siguro nasyasahan siya sa mga sinasabi ng Panginoon at sa mga nababalitaan niya, at sino naman siya para tawagin dahil sa panahon nila ang mga publikano ay itinuturing na public sinners. Kumbaga'y alam na ng lahat ng tao kapag sinabi na ikaw ay nangingilak ng buwis, ikaw ay isang taong mandarambong, mandaraya. Ganyan ang brand ng mga taong nasa paningilan ng buwis. Kumbaga sa atin ay BIR. Sa ating panahon, may mga nangyayaring ganyan, nabubuo ng mga kaisipan. Pag sinabing politiko, sinasabi ng marami, ay mako, mga buway at magnanakaw din yan. Pagaling lang ng damit niyan. Sapagkat kung may magnanakaw sa itaas, meron ding mga magnanakaw sa ibaba. Parang sila'y, kung pwedeng sabihin natin sa panahon natin o sa panahon ni Jesus, mga public sinner, mga publikanong tinatawag. Madali kasing mabrand ang isang tao kapag alam na natin, meron na tayong public knowledge sa mga ginagawa nilang mga kabuktutan, tahimik lang naman tayo dahil sila kuminsan ay makapangyarihan, mas mayaman sa atin, kaya wala tayong magawa. Pero ang pinupunto mga kapatid ng mabuting balita ay ang pagtugon ni Levi ay halimbawa sa atin lahat na ang isang makasalanan ay posible pala na maging isang masugid na tagasunod ng Panginoon. Kung na-struck lamang si Levi, siguro'y darating din ang isang araw na magsasawa siya. Pero hindi. Hanggang kamatayan siya naging alagad at tagasunod ni Jesucristo. Kung kaya, ibig sabihin, yung mula nung siya'y sumunod, nagpapiging pa nga siya na malaking piging, pati yung ibang mga publikano at mga makasalanan ay nandun. Ano pat matindi ang selos ng mga eskriba at mga pariseyo at nagsasabing bakit sila'y nakikikain o ang Panginoon nakikikain at nakikipagsaya
sa mga makasalanang ito na bawal ayon sa batas. Mga kapatid, ipinapahayag nito sa atin na walang imposibleng hindi gagawin ng Diyos upang siguro kahit sino mang pinakamakasalanan sa atin, kapag tinawag niya at hinubog niya, mababagong totoo ang buhay tulad ng nangyari kay Levi. At sa ngayon, sa lingwahe ng simbahan, ito'y tinatawag din nating inclusivity. Dahil hindi naman dapat ini-exclude o itinataboy ang mga makasalanan tulad ni Levi. Lahat ay welcome, walang itinataboy. Sapagkat sa Panginoon na rin ang gagaling ang kataga, kailangan ba ng doktor ang walang mga sakit? Hindi. Ang kailangan ng doktor ay yung mga may sakit, yung mga totoong mga makasalanan. At yun ang pinakamalalim na punto ni Jesus ng pagtawag niya kay Levi. Mas importante na lumaya si Levi sa kasalanan. Dahil kapag lumaya siya sa kasalanan, dating niyang kinagawi ang buhay ng pangingilak ng may pandaraya, mababago na ang kanyang buhay. Totoong magiging mas masaya na ang kanyang buhay sapagkat nakaayon na ang kanyang mga ginagawa sa kalooban ng Diyos at siya'y susunod sa Panginoon nang walang pasubali pagkatapos ng paghubog. Sapagkat ang pagtawag naman ni Jesus ay sa mga alagad, mga katulong niya at mga apostol na pag-iiwanan niya ng misyon ay upang sila'y buuin bilang isang komunidad ng mga apostol o mga alagad na siyang magpapatuloy ng misyon. Kaya dapat silang mahubog. Kumbaga, ang seminaryo ni Jesus para sa mga apostol na magpapatuloy ng misyon ay yung siyang mismong pagsama-sama sa Kanya, pakikinig sa Kanya, pagiging saksi sa lahat niyang ginagawa, himalaman o pangangaral. Lahat ito'y nasaksihan ng mga apostol ni Jesus, kung kaya ito yung naging kanilang kumbagang on-the-job seminary. At sa atin nga ngayon mga kapatid ay ganun din, meron tayong seminaryo, hubugan ng mga taong stable na ang buhay, maganda na ang buhay. Pero ngayon ang pinakahamon ay dahil marami sa atin ay mga laiko, kontento na ba tayo sa ginagawa natin na apostolado kung meron man para sa Panginoon? Sapagkat ang totoo na sukatan ng pagiging alagad ay you will totally dedicate yourself to the Lord. Ibibigay mo parang isang regalo sa Panginoon ang iyong buhay. Na kahit ikaw ay may asawa, lahat ng gagawin mo ay alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Imposible ba yun? Hindi. Kasi anumang kapasyahan natin sa araw-araw, for as long as it is connected to the will of the Lord, na ayon sa kalooban ng Diyos, that is the way by which we could be totally and complete disciple of the Lord. Kaya mga kapatid, ito ang iniiwan sa atin ngayon. Kung pahapyaw-hapyaw lamang ang ating commitment sa Panginoon, siguro'y maaari tayong tinatawag ng Panginoon sa mas malalim pa na commitment upang ang buong buhay natin ay para sa Panginoon at para na rin sa kapwa.